Kahapon ay kumalat ang balita na ang presidente ng Syria na si Bashar al-Assad ay tumawag na sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu upang hingin ang tulong nito laban sa mga rebelde na umaatake ngayon sa pamunuan ni Assad. Malaking malaki na ang nangyayaring gera ngayon sa Syria. Marami na ang mga sumali. Maging ang Russia ay nagpadala na rin ng kanilang warplanes. Maging ang Iran ay nagpadala na ng kanilang troops, libu-libong troops upang labanan ang mga rebelde na umaatake sa pamunuan ni Assad. Maging ang mga Iraqi fighters ay pumasok na rin sa Syria. Marami ng lugar sa Aleppo, pangalawang pinakamalaking syudad sa Syria, ang kontrolado na ng mga rebelde. Ano ang ginagawa ngayon ng Israel tungkol sa giyera na nangyayari sa Syria? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Inakusahan ng Iran ang United States of America at Israel na may pakana sa giyera na nangyayari ngayon sa Syria. Ayon sa mga malilikot ang pag-iisip, ito raw ay kasama sa plano ng United States of America at Israel upang masapawan ang giyera na nangyayari sa Ukraine at upang mabawasan ang puwersa ng Russia na umaatake ngayon sa Ukraine. Mula pa noong 2011, sa giyera na nangyayari sa Syria, nariyan ang mga sundalo ng Russia sa lupain ng Syria. Ganon din ang Iran. Libu-libong mga sundalo ang ipinadala sa lupain ng Syria. Pero sa himpapawid ng Syria, ang mga fighter jets naman ng Israel. Mula pa noong 2011, ang Syria ay battleground na. Ngayon, humihingi ng saklolo ang presidente ng Syria dahil kulang ang kanyang mga military upang labanan ang mga rebelde na sumasalakay sa kanyang pamunuan. Lalong-lalo na hindi magagawa ng Hezbollah na pumasok sa Syria upang tumulong dahil mahinang-mahina na ito dahil sa kinaharap nitong digmaan sa pagitan ng Israel. Lalo na ngayon na inatake na naman sila ng Israel kahit na namamayagpag ang ceasefire sa magkabilang panig. Isa pa sa nagpaduda sa Iran na talagang plano ito ng Israel at United States of America dahil ang Hezbollah ay tila tinalian ng Israel sa Lebanon at hindi makalabas-labas. Kanina lamang mga kaibigan ay binalaan ng IDF hindi lang ang Hezbollah kundi maging ang Lebanon. Ayon sa IDF, aatakihin daw nila ang Hezbollah maging ang Lebanese government at hindi na raw nila kikilalanin ang pagkakaiba ng dalawang grupo. Yan ay kung hindi aayusin ng Lebanon at Hezbollah ang agreement ng ceasefire ng magkabilang panig. Ayon sa Lebanese Authority, umabot na sa 54 violation ang nangyari buhat ng magsimula ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Kahapon, December 3, nagsagawa ng isang napakalaking airstrike ang Israel sa Lebanon. Ito ay bilang ganti sa isinagawang pag-atake ng Hezbollah sa armed position ng Israel. At dahil dito, tila natatalian ng Hezbollah. Hindi sila makagalaw, hindi sila makatulong sa nangyayari ngayon sa Syria. Kaya ayon sa Iran, malinaw na ito ay paraan ng United States of America at Israel dahil talagang plano na aatakihin ang Syria. Lalo pang makakaragdag sa pagdududa ng Iran dahil noong nagpadala ng napakaraming forces ang Iran sa Syria upang tulungan ito, nag-warning ang IDF sa Iran. Huwag na huwag raw magpapadala ang Iran ng mga armas mula sa Syria papuntang Hezbollah. Alam kasi ng IDF na ang Syria ay daanan ng Iran upang maghatid ng suporta sa Hezbollah gaya ng kanilang mga armas. Maaari daw gamitin ng Iran ang pagkakataong ito upang muling palakasin ang Hezbollah. Kaya naman ipinakalat na ng Israel ang kanilang puwersa sa mga borders upang walang sinuman ang makapasok sa Lebanon. Ibig sabihin, ibang gera ang haharapin ng Syria, ibang gera naman ang mangyayari sa Lebanon at Hezbollah. At nangangamba naman ang Russia at ang Iran na ang Syria ay babaling sa ibang grupo. Isang patunay rito mga kaibigan, ang paghingi ng tulong ng Syria sa Israel. Dahil ayon sa balita ng The Times of Israel, sinabi mismo ng United Arab Emirates at ng United States of America
na kanilang tatanggalin ang kanilang mga sanctions laban kay Bashar al-Assad kung ito ay puputuli na ang kanyang relasyon sa Teheran. Nako, kung magkataon, napakalaking dagok nito para sa Iran at Russia. Lalong-lalo na mga kaibigan na ibinalita kahapon na ang Israel ay magtatayo pala ng embahada sa Syria. Ibig sabihin, gumaganda ang relasyon ngayon ng Israel at ng Syria. Naglabas din ng pahayag ang spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari. Ayon sa kanya, binabantayan nila ng mabuti ang galaw ng Iran sa digmaan na nangyayari ngayon sa Syria. Hindi raw papayagan ng IDF na ang Hezbollah ay muling maging malakas sa pamamagitan ng pagpapadala ng Iran ng mga armas gamit ang digmaan ngayon na nangyayari sa Syria. Ibig sabihin nito mga kaibigan na ang digmaan na nangyayari ngayon sa Syria ay ayaw ng palawigin ng Israel. Dagdag pa ni Daniel Hagari, quote and quote, "Syria belongs to the Syrian." Ang ibig sabihin ng mga pahayag ni Daniel Hagari na walang iba ang dapat magmay-ari ng Syria kundi ang Syrian, walang dapat makisawsaw. Tila sinagot naman ni Daniel Hagari ang tanong na kung ano ba ang gagawin ng Israel sa giyera na nangyayari ngayon sa Syria. Ito ang sinabi ni Daniel Hagari, quote and quote, "What is happening in Syria concerns Syria and not Israel." Para bang ipinahihiwatig ni Daniel Hagari na ang Israel ay hindi makikialam sa digmaan na nangyayari ngayon sa Syria. Nilinaw ni Daniel Hagari na isa lamang ang kanilang binabantayan sa giyera na nangyayari ngayon sa Syria. At ito ay ang galaw ng Iran. Hindi pa rin nawawala sa isipan ng Israel ang plano ng Iran na atakihing muli ang Israel bilang paghiganti sa ginawang pag-atake ng Israel noong nakaraang Oktubre. Oo nga naman, baka gawing pagkakataon ng Iran na makapasok ang kanilang puwersa sa Syria upang muling umatake sa Israel. Sabay babala ni Daniel Hagari na kung gagawin ng Iran na dumaan sa Syria upang atakihin ang Israel, ay hindi raw sila magdadalawang isip na sasali sa naturang gera. Ito mga kaibigan, isipin ninyo, sa mungkahi ng United States of America at UAE, natatanggalin na ang kanilang mga sanctions na ipinataw sa Syria. Kung puputulin na nito ang kanyang ugnayan sa Iran, walang sagot ang Syrian government dito. Hindi ito nireject at hindi rin nag-agree. Pero isipin ninyo, humingi ng tulong ang Syria sa Israel na siya namang alyado ng United States of America at UAE at Saudi Arabia. Kung ako ang tatanungin mga kaibigan, maaaring mali ako, maaaring tama. Ito ang akin, tila lumalambot na ang presidente ng Syria. Pero kayo, ano ang inyong masasabi tungkol rito? Ipahayag ang inyong mga komento dyan sa comment section. Baka naman pwedeng pasubscribe na rin ng channel na ito upang maging updated ka sa mga pangyayari dito sa Israel, sa Middle East at sa buong mundo dito lang sa Usapang Banal. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.